Attorney Engineer, ito ang tanong. Pwede bang ang taong pinatira mo sa lupa mo dahil sa awa, biglang maghabol ng pag-aari, maghati-hati, at magpatitulo sa ilalim ng pangalan nila dahil lang matagal silang nakatira doon? Diretsahan, hindi. Ang pagtira sa lupa ay pahintulot, hindi pagmamay-ari. Ang tawag diyan ay tolerance. Kaya sila nakatira dahil pinayagan mo at hindi dahil may karapatan sila. At kahit 30 taon pa silang tumira, walang nabubuong ownership. Wala silang just title, wala ring adverse possession, dahil hindi masama ang loob mo noong pinatira mo sila. Ngayon nang mamatay na ang magulang nila na siyang pinayagan mo, biglang nag-aastang may-ari, gusto pang hatiin ng lupa. Tapos patituluhan, hindi pwede. Mas malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi nila maipapatitle ang lupa mo dahil hindi sila heirs ng property, heirs. Sila ng pahintulot, hindi lupa. At ngayong gusto mo nang gamitin ang lupa, ayaw nang umalis, nagagalit pa sa iyo at minumura ka pa. Hindi lang iyan kawalang hiyaan, iyan ay illegal detainer. Ano ang gagawin mo? 1. Bigyan mo sila ng written demand to vacate. Ilagay ang petsa at pirma mo, ibigay sa kanila mismo o ipadala via registered mail. 2. Kapag tumanggi pa rin, kahit gaano sila katapang o kabastos, magsampa ka na ng kaso for unlawful detainer sa MTC. Dito mo ipapakita na tumira sila dahil sa awa mo, hindi dahil sa pagmamay-ari. 3. Pwede ka ring magpa-survey sa GC Land. Surveying para linawin ang boundaries, para wala silang may kakatuwirang, dito kami matagal. 4. Kapag may pambabastos o pagmumura, pwede ka pang magsampa ng hiwalay na kaso for grave oral defamation. Tandaan, ang awa ay hindi nagiging titulo. At ang pakikisama ay hindi nagiging pagmamay-ari. Kung ikaw ang nagmamay-ari, may titulo ka, ikaw ang may karapatan. Ang pagtira nila ay natapos na nang bawiin mo ang pahintulot. At kung ayaw nilang umalis, may korte para sa ganyan at doon sila hindi makakapagmura. Huwag mong hayaang abusuhin ang kabaitan mo. Don't forget to subscribe, like, follow, and share.